Hugas kamay agad, mga kababayan Pilato. Agad si Magalong. Pero sabi nga po, pag may usok, may apoy. Di ba? Siyempre, itong mga personalities na lumitaw, na-expose, talagang purposely, in-expose siya ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga plano ng kampo ng kadiliman, pag in-expose mo sa liwanag, natutunaw po siya, natural. Kasi, na-booking. Di ba? Pero alam na po ng ating mga authorities. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na si Benji Magalong, mga kababayan, matapos masama yung kanyang pangalan sa destabilization plot with retired generals na supporters po ni Digong. Diyan na niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa mga destabilization. Harap-harapan po yung destabilization na ginagawa nila. Siyempre, magdi-deny sila. Pero pag nagtagumpayan, mga kababayan, sa kanilang kudita, proud sila na naging parte ng kudita kasi panalo. Pero pag hindi pa panalo, siyempre, denial, that is normal. Ngayon, nag-react na rin po yung Palasyo Malacanang sa alleged destabilization plot. Sabi ni Jose Castro, yung ating armed forces ay nagsasagawa na ng investigation dito sa claims of an alleged destabilization plot against President Bongbong Marcos na kinasasangkutan ng mga kritiko. Itong mga sinasabing critics, mga DDS po, the same personality, mga kababayan. Ito, yung denial ni Benji Magalong. I strongly deny the baseless claim linking me to supposed destabilization efforts against the governments. Such rumors are false, misleading, and harmful to the trust and unity of our nation. Needs today. My loyalty is to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, not to any political faction or personality. Hugas kamay agad, mga kababayan Pilato. Agad si Magalong. Pero sabi nga po, pag may usok, may apoy. Di ba? Siyempre, itong mga personalities na lumitaw, na-expose, talagang purposely, in-expose siya ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga plano ng kampo ng kadiliman, pag in-expose mo sa liwanag, natutunaw po siya, natural. Kasi, na-booking. Di ba? Pero alam na po ng ating mga authorities. Pakinggan natin kasi may tanong ito sa press briefing, mga kababayan, kanina kay Jose Castro po. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin. Question, ma'am. Meron post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government, and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano pang... Actually, hindi po original na si Montulfo ang nag-expose ng alleged plot. Ang nag-expose po nito, yung kaibigan nating Marcos loyalist na si Yayam Dizon. In fairness po kay Yayam, yan, Yayam Dizon, 2 days ago, yan yung post ni Yayam. In fairness po kay Yayam, yan, sabi niya, Oplan bag-on, dago, para pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos ikinasana. Ayon pa di umano sa isang reliable intel, ang mga taong ito ay kasama sa pagpaplano at pagpapakilo sa malaking rally o kaguluhan sa November 16 to 18 sa Luneta, Mindiola at Malacanang, Manila. Ayan po, minensyon ni Yayam po yung mga pangalan. Si Romeo Poques, mga retired general, Orly De Leon, si Benji Magalong for confirmation, Johnny Macanas, yung vlogger po na general, Gerald Bantag, yung nagtatago na general, si Cornel Lachica, yung chief security ni Sara Duterte, Colonel Leonardo, Colonel Mitran, Captain Dado Enriquez, yung vlogger din po, si Atty. Topacio,
Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit, alias Monk. Ang posibleng financier daw, si Sara Duterte, si Pulong, si Chavit Singson. Yan po yung post ni Yayam. Tapos nag-live siya po. Ayan yung pag-live ni Yayam. Para po maituwid natin. Ngayon, pinick up yung balita, yung expose ni Yayam Dizon, ni Montolfo. Yung mainstream media, siyempre, mas may respeto siguro yung mainstream media sa kaori nilang nasa mainstream. Kay Montolfo, ayaw nilang ikot si Yayam. Kasi insulto sa kanila na isang Marcos loyalist at vlogger, magiging source nila. Di ba? Ganon yan eh. Matataas yung ego. Matataas yung pride, mga kababayan ng mainstream media. Ito naman po si Montolfo, na malinaw na ang source niya si Yayam Dizon, hindi man niya inattribute kay Yayam yung expose. Kundi, pitpitin man daw yung kanyang yagbol, hindi niya sasabihin yung source niya. Yan yung post ni Montolfo, mga kababayan. Here's an insider list of people in the government is watching that are behind the reported current destabilization. Copy-paste man lang niya, mga kababayan. Magkikita ninyo. Copy-paste man lang po. Kahit yung pakasulat sa post ni Yayam Dizon, talatang copy-paste. Kaya lang, ang sabi dito ni inedit lang niya, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko, sabi ni Montolfo. Pero alatado na kinopya man lang niya, kinapi-paste man lang niya and edited po ng konti sa post ni Yayam Dizon. Ayan yung original post ni Yayam Dizon. Parehas na parehas. Possible financier, BP Sara Duterte, kung Pulong Duterte, Chavit Singson. Binamin Magalong for confirmation. Copy-paste po. Tingnan ninyo. Romeo Poques, Orlando Olamit, alias Monk. Parehas na parehas. For confirmation. Ayan. Binago lang ng konti yung alias Monk, Orlando Olamit. Pero parehas yung order ng pakasulat po, Romeo Poques. Kaya sabi ni Yayam Dizon sa kanyang post, the list provided by Mr. Montolfo was copy and pasted from my post the other day. I know because the word possible in the possible financial portion did not come from my A1 source, but a term I used for my SOCMED post. But I would not mind because I do believe we both do not want the evil to succeed. Plus, I do like his exposés. So, kinati-paste man lang ito yun ni Montolfo. Kaya lang, yung mainstream media, hindi si Yayam Dizon ang kinote as their source, kundi si Montolfo. Kasi si Montolfo kasi, respetado sa mainstream media. Kauri nila, columnist, journalist, broadcast journalist. Ito na ngayon ang naging source ng mainstream media para itanong una ng reaksyon po yung Palacio Malacanang, si Yusek Castro. So, sinasabi ko ito sa inyo kasi unfair naman po kay Yayam Dizon na yung intel po galing kay Yayam Dizon. Siguro siyempre Marcos loyalist siya, malapit siya sa mga sa mga those in powers. Di ba? Kaibigan natin. 2 months ago nang pumunta tayo sa Maynila, yayaya ko si Yayam na sabi ko, pare, magkuhan tayo, kape-kape. Kaibigan natin si Yayam Dizon. Ngayon, pakinggan natin yung reaksyon ng Palacio Malacanang sa tanong ng mainstream media tungkol sa destabilization plot. Ang reaksyon ng Palacio dito? Ito po ay napansin na po ng AFP. At nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Poques, General Orlando De Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Achica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga litong klaseng mga sinasabi
although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi lang po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate, at sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. So sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si retired General Pocis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at suportahan yung mga kilos protesta. Umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyong ito ng mga retired generals and probably the rest of the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo. Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Si Montolfo na yung naging major source tuloy na sa totoo lang po, copy-paste man lang yun kay Yayam Dizon. Hindi naging source ng information ng mainstream media na naka-assign mga kababayan sa Malacanang, yung Malacanang press corps, kundi si Montolfo na. Secondary source na lang yon. Mula yon kay Yayam Dizon. In fairness kay Yayam, doon sa kaibigan natin, siya yung nag-post based sa kanyang intel. Kasi malawak yung malawak din yung network, intelligence network ni Yayam Dizon. Kailangan po maimbestigahan to na mas malaliman. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivy. O ngayon, may nag-share na sa atin ito mga kababayan na isang post may relasyon po sa nakaambang rally ng Iglesia ni Cristo. Yan Philippine Defense Forces Forum. May punto yung sinasabi niya rito. Sabi niya, the religious cult Iglesia ni Cristo, INC, known for its black voting, is set to hold a rally calling for accountability and transparency. Ironically, targeting the same politicians they consistently endorse during elections. Tama. Yung kanilang mga pinapanawagan na dapat managot, ilan din yung nag-endorse nung nakarang eleksyon. That is the irony in life, mga kababayan sa politika at religion dito po sa ating bansa. Kaya wag tayo na nagpapaniwala sa kanilang mga sinasabi. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Bible. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Kaya ito pong gustong tanggalin yung ating Pangulong Bongbong. Hindi po, walang inspirasyon galing sa Panginoon ng mga taong yan. Ang inspirasyon ng mga taong yan galing po sa kalaban ng ating Panginoon. Kasi rebellion is of the devil. Ang una pong nag-rebel against God, si Satan. You see? Ito yung gusto nilang gawin, mga kababayan. Malinaw ang sabi sa Bible, 1 Samuel 15:23. For rebellion is like the sin of divination, in arrogance, like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Kaya huwag kayong nagpapaniwala dito sa mga religious organization na imbis na magpasakop sa governing authorities, they're rebelling against governing authorities. Mali po yon, mga kababayan. Gawain ng mga masasama po ang mag-rebel against established authorities. Yan Proverbs, sabi ni King Solomon.
Proverbs 17:11, an evil man seeks only rebellion, therefore a cruel messenger will be sent against him. Kahit yung rebellion ng mga anak ko, Isaiah 30 verse 1, woe to the rebellious children, says the Lord. Sabi sa Ezekiel 2 verse 8, but you, son of man, hear what I say to you. Do not be rebellious like the rebellious house. Open your mouth and eat what I give you. Ito mga nag-uudyok mga kababayan sa ating military to withdraw support. Huwag kayong nagpapaniwala. Mapapariwara kayo. Masisira yung buhay ninyo. Pag nagpasulsul kayo dito sa mga nag-incite, inciting to sedition po siya. At malamang patong-patong na kaso ang kanilang kakaharapin mga kababayan for violating our existing laws. Kahit sa Bible, bawal po yan. So yun lang mga kababayan yung ating short video. Atin sa inyo nitong napakagandang product natin from Australia. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na mag-try po nito, mag-message na lang po kayo sa amin. So lagi ninyong tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.